Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Wang Sheng sa Killer Hall para magtanong at magpaimbestiga. Sinabi niya kay Sister Chang Wei na alamin kung may bounty sa anak ng Dai family, gusto rin niyang malaman kung sino ang pinakamataas na miyembro ng Dyer family na posibleng may utos na patayin siya. Sumagot naman si Chang Wei na kaya nilang gawin yon, pero hindi ito mura, at siguradong makukuha niya ang kanyang kailangan. Habang kalmado ang kanilang usapan, bigla namang may sumugod na kalaban, isang matandang lalaki ang umatake gamit ang kanyang sandata, kaya napasigaw si Chang Wei sa takot. Nang malapit na sana ang kalaban, bigla itong napahinto, dahil sa pagdikit pa lamang nito sa katawan ng ating bida, na para bang nakatank build, bigla na lamang nawasak ang mga buto sa katawan nito. Dahil dito, bigla na lang tumilapon ang lalaki sa pader ng napakalakas, at nawalan din ito ng buhay kaagad. Natakot naman si Wang Sheng dahil hindi niya nga raw sinasadyang patayin ito, dahil ito nga raw ang unang umatake sa kanya. Natakot din ang mga tao dito, dahil ang tunay na kapangyarihan ng elixir, at maging ang good fortune pills ay kayang lampasan ang normal na limitasyon ng katawan. Samantala, may isang taong galit na galit at pilit isinisisi sa kanya ang nangyari, pero hindi ito gaanong pinansin ng bida. Sa gilid, seryosong pinagmasdan ni Sister Chang Wei ang sitwasyon at napagdesisyonan niyang karapat-dapat lang sa mga taong iyon ang sinapit nila. Pagkatapos nito, ngumiti siya at kinumpirma ang hiling ng ating bida. Dito na ibinunyag ang tunay na pakay ni Wang Sheng, isang delikadong misyon na ipapatay ang pangunahing elder ng Dai family, ang tinaguriang Hidden King na si Dai Wuji. Paglabas ng ating bida, nakasalubong niya si Blue Hair. Pinuna siya nito at sinabing medyo bastos ang naging asal niya kanina, pero agad din ipinaliwanag ni Wang Sheng na mas mabuti nang harapin ang mga problema ng direkta kaysa hayaan pa itong lumala. Pagkatapos, may ibinigay si Blue Hair na mahalagang bagay, isang kwintas mula sa City Lord, isa itong pambihirang kagamitan na kayang baguhin ang anyo ng isang tao at itago ang tunay nitong kapangyarihan. Gayunpaman, may problema, ang kwintas ay nakakandado sa isang two-face exquisite seal box, at nawala na ang susi nito kaya hindi ito basta mabuksan. Hindi nag-alinlangan ang bida, at sinabi niyang bibilhin muna niya ito at saka hahanap ng paraan para mabuksan. Sa isip niya, hindi ito mahirap para sa kanya dahil kaya niyang buksan kahit four-face na seal box, kaya baliwala ang two-face. Pero napaisip din siya, posibleng sinusubukan siya ng City Lord at baka pinaghihinalaan na ang Shi family. Kasabay nun, nagpasalamat ito kay Blue Hair, at nagpaalam na din itong umalis. Sa kabilang banda, habang walang kaalam-alam si Wang Sheng, nasa panganib ang pamilyang tumulong sa kanya. Hinahabol ng mga assassin sina Fang Xiao at si Wang Lao. Habang tumatakbo, napagtanto ni Fang Xiao na hindi basta-basta ang kalaban, alam nito na may impormasyon sila tungkol sa mapa. Nagtaka naman dito si Wang Lao kung paano nalaman yon ng mga humahabol sa kanila, habang parehong sugatan at hirap na hirap silang makatakas. Sinabi din niya na huwag na magsalita at magmadali na lang silang tumakas, dahil mukhang pinapaikot-ikot lang sila ng kalaban para matukoy ang eksaktong lokasyon ng kanilang angkan. Dagdag pa niya, malamang na may kinalaman ang City Lord sa pag-atake, dahil bukod dito, wala nang ibang may kapangyarihang mag-utos ng ganitong klase ng habulan. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang sumalakay ang isang elder ng Dai family, at sa isang iglap, tinamaan si Wang Lao ng diretso sa katawan. Sa harap ni Fang Xiao, malubhang nasugatan si Wang Lao, na lalo pang nagpalala sa kanilang sitwasyon. Sa kasunod na tagpo, tuluyang nabunyag ang katotohanan. Humarap sa kanila ang elder ng Dai family na si Dai Wuji, ngumisi siya at inamin na tama ang hinala nila, siya nga ang nasa likod ng lahat. Ipinaliwanag niya na ang mga liham na ipinapadala nila para humingi ng tulong ay nasagap at naharang, kaya tuluyang nabunyag ang kinaroroonan ng kanilang angkan, dahil dito, wala na silang silbi. Sa harap ni na Fang Xiao at Wang Lao, napalibutan sila ng mga taga-Dai family, kaya wala na silang nagawa kundi tanggapin na lamang ang kanilang kamatayan. Dahil dito, tuluyan na silang nawala ng buhay, ipinakita na ang mga hidden sect ay matagal nang nagtatago, kahit malalakas sila, kakaunti lang ang bilang nila, kaya target sila ng malalaking pamilya, kapag nalaman ang kinaroroonan nila, iisa lang ang kahihinatnan, ang lubusang paglipol sa buong angkan. Habang nagsasalita si Dai Wuji, makikitang nagkalat ang mga bangkay at dugo, patunay na nagsimula na ang walang awang pagpatay.
Ipinagmalaki pa niya na kapag naubos na ang isang angkan, hinahati-hatian ng malalaking pamilya ang kanilang mga kayamanan, pati na ang mga lihim tulad ng recipe ng good fortune pill. Kaya hindi na ito nananatiling sikreto at lalo pang nagiging dahilan ng kaguluhan at pag-aagawan ng kapangyarihan. Sa huli, may isang nakakagulat na pahayag, lahat ng nangyayaring ito ay maaaring nag-ugat lamang sa isang maliit na bagay o pangyayari, na tila naging simula ng mas malaking trahedya. Pagbalik sa ating bida sa Thousand Jedi, bigla siyang napabahing na parang may kakaibang pakiramdam, napansin niya ito at nagbiro pa kung may nag-iisip ba sa kanya, pero agad din niyang binaliwala ito. Sa halip, nakatuon ang isip niya sa mas mahalagang bagay. Napagtanto niya na hindi nila basta-basta matatalo si Dai Wuji dahil sa lakas nito, kaya kailangan nila ng mas maayos na plano, hindi sapat ang simpleng kagamitan para pabagsakin ito. Ngumiti naman si Wang Sheng at may naisip itong paraan, sinabi niya na may ideya na nga raw siya para harapin si Dai Wuji. Maya-maya, ipinakita ng bida ang kanyang kakaibang pananaw, ayon sa kanya. Maraming tao ang naniniwala na ang pinakamalaking banta sa Thousand Jedi ay ang mga high-level na halimaw. Habang inihahanda niya ang kanyang plano, gumamit siya ng mga simpleng materyales tulad ng balat ng puno, apog, at suka. Sa kombinasyon ng mga ito, nakalikha siya ng kapaligiran na may mataas na carbon dioxide. Pagkatapos, ipinakita ang isang maliit na gagamba. Sa unang tingin, mukhang mahina ito, pero sa totoo lang, napakalakas ng laso nito, mabilis at nakakamatay. Pinatunayan nito ng kahit isang malaking ahas na may makapal na balat ay agad na napuruhan at namatay dahil sa kagat ng gagamba. Dagdag pa rito, dahil sa mataas na carbon dioxide sa paligid, nahihirapan kumilos ang target at unti-unting napaparalisa, kaya lalo pang tumitindi ang epekto ng lason. Sinabi din niya na kahit mukhang mahina ito, napakalakas at napakabilis ng lason nito, kaya nitong patayin kahit isang makamandag na ahas. Dagdag pa niya, kapag ang gagamba ay nasa lugar na may mataas na konsentrasyon ng carbon dioxide, kaya nitong pabagalin ang galaw ng kalaban at tuluyang maparalisa ito. Dahil dito, ginamit ng bida ang kanyang kaalaman at naghanda ng simpleng halo mula sa balat ng puno, apog, at suka upang makalikha ng carbon dioxide. Pagkatapos, ginamit niya ito upang pahinain ang gagamba, at nang magtagumpay ang kanyang plano, napangiti siya at nasabi sa sarili, bingo. Napunta ang eksena kay Dai Wuji na nakahiga at mukhang kampante lang, ngunit agad niyang naramdaman na may nagmamasid sa kanya mula sa malayo, at paniguradong si Wang Sheng ito. Sa halip, tinanong pa niya kung may isang tao na paparating para patayin siya, saka malakas na tumawa na parang natutuwa pa sa mangyayari. Sinabi niya na sa wakas ay magkakaroon na siya ng kasiyahan dahil matagal na siyang naghihintay ng laban. Ngunit nang mapansin niyang iisang tao lang ang kalaban, bigla siyang nainip at sinabi na kaka-boring nga raw. Sa bahay ng pamilya Dai Wuji, patuloy na nagmamasid ang ating bida mula sa malayo. Habang si Dai Wuji ay kalmado lang na nakaupo habang nangingisda. Napag-alaman ni Wang Sheng na kahit mukhang may mahigpit na seguridad sa paligid, marami pa rin palang butas at kahinaan sa depensa. Dahil dito, nakahanap siya ng perpektong pwesto para sa pag-atake, parang isang sniper spot na walang makakapansin sa kanya. Gayunpaman, naisip din niya na hindi sapat ang basta barilin si Dai Wuji gamit ang sniper rifle, dahil hindi ito basta-bastang kalaban. Kaya nanatili siyang kalmado at nagplano pa ng mas maingat at mas epektibong paraan para pabagsakin si Dai Wuji. Pagkatapos nito, bigla na lamang nanlisik ang mga mata ni Dai Wuji nang maramdaman niyang may nakamasid sa kanya. Sa halip na matakot, lalo pa siyang natuwa, para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, alam niyang ang ating bida ay nakatutok sa kanya, kaya sinadya pa niyang mag-iwan ng mga butas sa depensa ng paligid upang tuksuhin itong umatake. Habang nangingisda siya araw-araw, hindi iyon simpleng libangan, isa pala itong paraan para ipakita sa kalaban ang galaw niya, parang isang patibong sa kanyang mga biktima, at gusto din niyang makita kung paano kikilos ang kanyang kaaway. Kasabay nun, biglang may lumapit na tauhan kay Dai Wuji at pinaalalahanan siya na dapat na niyang patayin ang mga asasin upang maiwasan ang problema. Ngunit ngumiti lang siya at ipinakita ang kanyang kumpiyansa, dahil sa kanyang cultivation at armas, naniniwala siyang walang makakapanakit sa kanya. Kinagabihan, nagtungo ang ating bida kung saan nangingisda si Dai Wuji, gumamit siya ng kawayan upang makahinga ito sa tubig.
Nang makapunta si Wang Sheng, dali-dali niyang nilagay ang gagamba na may lason, at nag-iwan din ito ng bomba. Kasabay nun, bigla na lamang napalingon ang mga gwardya ni Dai Wuji. Ngunit sa paglingon nila nakaalis na ang ating bida at wala na silang nakita. Dahil dito, napangisi si Wang Sheng sa kanyang tagumpay. Kinaumagahan, tila normal lang ang lahat, patuloy na nangingisda si Dai Wuji, kampante at walang pakialam, habang iniisip niyang hindi gagalaw ang kanyang kalaban, kaya naiinip ng araw ito. Ang hindi nito alam, may nakahandang plano si Wang Sheng sa kanya, habang naghihintay ang ating bida para dito. Ngunit sa di inaasahang sandali, dahan-daang gumapang ang maliit na gagamba papunta sa kanyang katawan, ang parehong lasong inihanda ni Wang Sheng. Kaya sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang kinagat nito. Nagalit naman si Dai Wuji sa gagamba at sinipa niya ito. Ngunit maya-maya, naramdaman na ni Dai Wuji ang epekto ng laso ng gagamba sa kanyang katawan, unti-unting nanlamig at namanhid ang kanyang mga kilos, at hindi na niya makontrol ng maayos ang kanyang sarili. Sa sandaling yon, napuno ng pawis ang pagmumukha ni Dai Wuji, at tuluyan na niyang naunawaan ang kanyang sitwasyon, na nalason nga raw siya. Sa kabila ng pagkalason, nanatiling kalmado si Dai Wuji at agad na gumamit ng kanyang lakas upang pigilan ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Sa isip niya, kahit gaano kalakas ang lason, kaya niya itong kontrolin pansamantala gamit ang kanyang enerhiya, sapat na oras para malaman kung anong uri ito at makahanap ng lunas. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, bigla siyang napahinto, parang may pumipigil sa kanyang lalamunan, unti-unti siyang nasasakal. Dahil dito, naranasan ni Dai Wuji ang sakit habang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. Bumagsak si Dai Wuji sa lupa, nanginginig at halos mawala ng malay habang unti-unting nilalamon ng lason ang kanyang katawan. Agad namang napansin ng kanyang mga tauhan ang nangyayari at nagmadaling lumapit, nag-aalalang tinatawag siya. Sa kabilang banda, kalmado lang ang ating bida habang pinagmamasdan ang sitwasyon, hawak niya ang isang maliit na device, at sa isang pindot, agad niyang pinakawalan ang susunod niyang hakbang. Kasabay nun, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Dahil dito, tumilapon si Dai Wuji sa tubig ng napakalakas. Pagkatapos nun, dali-dali nang umalis ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang pinuno ng pamilyang Dai at agad niyang nakita ang bangkay ni Dai Wuji na nakahandusay sa tabi ng ilog. Halatang galit at naguguluhan siya sa nangyari, agad niyang tinanong kung paano namatay si Wuji. Sumagot ang kanyang tauhan na ang elder ay nalason at pagkatapos ay pinasabog nila ito, dahilan para matangay ito sa ilog habang buhay pa, kaya dahil doon nalunod ito. Dahil dito, lalo pang nagnitngit sa galit ang family head, napagtanto niyang si Wang Sheng ang may kagagawa ng lahat. Kaya agad siyang naglabas ng utos, ipatawag ang lahat ng master ng kanilang angkan at pati na rin ang mga mamamatay tao mula sa iba't ibang organisasyon. Iisa lang ang layunin nila, patayin si Wang Sheng sa anumang paraan. Bumalik sa ating bida at habang mabilis siyang tumatakbo, bigla na lamang siyang inatake ni Achi. Agad siyang sinugod nito gamit ang matinding bilis. Ngunit madali lamang itong naiwasan ni Wang Sheng. Napansin naman ni Achi na kakaiba ang galaw ng bida, sa halip na umiwas sa inaasahang direksyon, bigla itong kumilos pa kanan. Nagulat si Achi dahil nakaabang na sana ang kanyang patibong sa kabilang side, kung saan nakahanda ang kanyang nakamamatay na atake. Sa isip niya, siguradong doon iiwas ang normal na tao, pero hindi ganoon ang ginawa ng bida. Dahil dito, napilitan siyang mag-adjust at dagdagan pa ang kanyang bilis. Kaya agad na lamang itong umatake gamit ang kanyang sandata. Sa mismong sandaling yon, mabilis na kumilos ang ating bida at sinuot pa nito ang kanyang salamin, at sinalag nito ang paparating na atake ni Achi. Kasunod nito, naghanda ang ating bida ng kanyang atake, kaya mabilis nitong nakuha ang sandata ni Achi sa kanyang kamay. Ginamit naman ni Achi ang kamay ni Wang Sheng upang makatalo nito sa taas. Habang nasa ere si Achi, nagpaikot-ikot pa siya bago tuluyang bumaba papunta sa balikat ng ating bida. Sinamantala niya ang sandaling yun para saksakin ito. Ngunit mabilis na nahawakan ni Wang Sheng ang kanyang kamay at napigilan ang pag-atake. Kasunod nun, agad na kumilos ang bida at walang pag-aatubiling ibinalibag si Achi palayo. Ngunit hindi basta-basta bumigay si Achi, sa kalagitnaan ng pagkakabato sa kanya, agad siyang gumawa ng paraan upang hindi siya tuluyang bumagsak.
Mabilis niyang ginamit ang kanyang mga kamay upang kontrolin ang kanyang pagbagsak, kaya nagawa niyang manatiling balanse at hindi tuluyang natamba. Kasabay nito, naging seryoso na si Achi, hindi na siya nag-atubili at agad niyang pinakawalan ang kanyang aura. Mula rito, inilabas niya ang kanyang Yuanhan Spirit, isang mabangis na puting tigre. Ngunit biglang may naramdaman ang ating bida na isang atake sa mga kasama ni Achi, patungo pala sa kanya ang napakalaking kahoy na sandata. Hindi naman nabahala ang ating bida, kaya nang malapit na ang kahoy sa kanya, agad niya itong kinuha at inihagis niya ito kay Achi. Dahil dito, bigla na lamang nagulat si Achi sa paghagis ng ating bida nito sa kanya. Nang papalapit na ang kahoy, agad itong naiwasan ni Achi, dahil sa sobrang lapit ng panganib, na puno ng pawis ang kanyang mukha, alam niyang kung tinamaan siya, siguradong kamatayan ang kahihinatnan nito. Kasabay nito, bigla na lamang inilabas ng ating bida ang kanyang sniper rifle, habang nakatutok kay Achi, sumigaw siya na hinding-hindi niya ito kakalimutan. Walang pag-aatubili, agad niya itong pinagbabaril, ngunit mabilis na nakatakas si Achi. Umiiwas ito sa bawat bala habang tumatakas ito palayo kay Wang Sheng. Sa huli, napailing na lamang ang bida at napagtanto kung gaano kabilis kumilos si Achi, na halos hindi na niya ito mahabol. Matapos ang kanilang sagupaan, makikitang napabagsak si Achi sa lupa at agad siyang nilapitan ng kanyang mga kasama, nag-aalalang tinatanong kung ayos lang ba siya. Sa kabila ng kanyang sugat at pagod, pilit niyang sinabi na ayos lang siya. Sa kanyang isipan, napagtanto niya ang isang nakakatakot na katotohanan, hindi pangkaraniwan ang kanilang kalaban, para sa kanya, isa itong halimaw. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang mga kasama na hindi nila kayang patayin ang bida ng sila-sila lang, kailangan nila ng mas maraming kakampi kung gusto nilang magtagumpay laban sa kanya. Sa isip niya, imposibleng walang kahinaan si Wang Sheng, kailangan lang niya itong matuklasan. Bumalik sa ating bida, at sa wakas ay narating na niya ang kabisera, ngunit hindi siya pumasok ng basta-basta, nakasuot siya ng maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan at maiwasan ang mga taong maaaring mag-usisa tungkol sa kanyang koneksyon sa pamilya ni Shi. Habang papasok sa lungsod, bigla siyang kinausap ng isang tao na tila agad nakahalata sa tunay niyang pagkatao bilang isang assassin, binalaan siya nito na nasa Imperial City siya, kaya mas mabuting umiwas sa gulo. Ngunit kalmado lamang ang ating bida, nagpanggap siya na isa lamang ordinaryong tao na dumaraan at bibili ng gamit, habang lihim na nagtataka kung paano siya nakilala, ngunit kahit na ganun, pinapasok pa rin siya nito sa loob. Pagpasok niya sa loob, napansin niya ang isang mahalagang lugar, ang Godly Prison, doon niya napagtanto na ito mismo ang sentrong bahagi ng Imperial City, kaya malinaw na isa itong lugar na hindi niya dapat balewalain. Napaisip ang ating bida matapos niyang maramdaman na kakaiba ang kapaligiran sa Imperial City, napagtanto niya na maraming eksperto ang lihim na nagmamasid sa bawat galaw ng mga pumapasok, lalo na sa mga mamamatay tulad niya. Ibig sabihin, bawat asasin na papasok sa lungsod ay agad na babantayan at binibigyang babala. Napabuntong hininga si Wang Sheng dahil kampante siya na sa likod ng kanyang maskara, hindi pa rin matutukoy ng iba ang tunay niyang pagkakakilanlan. Habang naglalakad, naisip din niya na sa tagal niyang namuhay bilang isang assassin, hindi naman ito nabigyan siya ng tunay na pakiramdam ng kaligtasan, palaging may panganib at bantang nakaabang. Sa huli, ngumiti siya at buong kumpiyansang sinabi sa sarili, handa na siyang harapin ang Imperial City, anumang mangyari. Makalipas ang 5 araw, dumating ang ating bida sa isang lugar sa loob ng lungsod at napaisip siya tungkol sa impormasyong nakuha niya, na ang Linglong Pavilion ay matatagpuan umano sa workshop ng Tiaingong City. Ngunit kahit na hinanap niya ang buong lugar, wala siyang makitang kahit anong bakas nito, dahil dito, lalo siyang nainis at naguluhan, iniisip kung bakit parang wala man lang palatandaan o responsibilidad ang nasabing lugar sa Linglong Pavilion. Sa kanyang inis, napagtanto niya na maaaring niloko lang siya, kahit pagaling ito sa isang taong hindi niya inaasahang magsisinungaling. Kaya nasabi niya sa sarili na kahit ang mga mukhang inosente o magaganda ay kaya ring magsinungaling. Galit na nagsalita ang isang lalaki, na halatang hindi kontento sa sitwasyon, nagrereklamo siya kung bakit kailangan niyang gumamit ng martilyo samantalang ang kalaban niya ay may maayos na sandata. Kasabay nito, isang matandang lalaki ang tila ng aasar at sumagot ng may halong pang-iinsulto, ipinamukha pa nito na kahit prinsipe ang lalaki, napunta pa rin siya sa isang maruming tindahan at pinagtatrabaho gamit ang isang mabigat na maso.
Napansin ng ating bida ang silid, na isa lamang itong simpleng pandayan, isang lugar na gumagawa ng mga sandata para sa iba, kaya't inisip niya kung may espesyal bang patakaran dito. Kaya pumasok ang ating bida sa loob, may isang panday na biglang nagsalita at tinanong siya kung anong uri ng sandata ang nais niyang gamitin sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag ng panday na kung gagamitin niya ang sandata para sa sarili niyang laban, mas mainam na siya mismo ang gumawa nito. Dahil dito, inirekomenda pa nito na gumamit siya ng maso upang personal niyang mahubog ang sarili niyang sandata, dahil iyon ang mas babagay sa kanya. Napansin ni Wang Sheng na ang mga sandatang nakasabit ay pangkaraniwan lamang, walang kakaiba o espesyal sa mga ito, ngunit may isang bagay na agad pumukaw sa kanyang pansin, walang belo o panghipa ng apoy sa tabi ng pugon. Dahil dito, napaisip siya ng mas malalim, paano nagagawa ng panday na kontrolin ang init ng apoy nang walang karaniwang kagamitan, ibig sabihin, may tinatagong kakaibang paraan o lihim ang lugar na ito.